ako'y nanahimik. Wala naman akong sinasagot. So ayan na nga mga Triple R TV, no? Si Vic Soto nagsampa na ng kasong libel laban dito sa direktor na si Daryl Yap dahil sa pelikula niya yung teaser na lumabas na Pepsi Paloma. So napakatindi, no? Medyo na-late ako. Maraming mga vlogger na nito, mga content creator na nag-content. So busy tayo sa work, alam mo naman. So yung aking reaction, iba naman masasabi ko, ukol dito, no? Maraming mga lumabas na issue. At syempre, 'di ba, sabi ko nga sa content ko nakaraan, kung ano ba magiging reaction dito ni Vic Soto. So nakaraan nga mga 3 days, 4 days ago na yata 'to, no. Yun na nga, nagsampa na nga si Vic Soto ng kasong libel. Pero ginigiit pa rin ito ni Daryl Yap na yung pelikula niya is naka-case daw to, naka-base to base doon sa nangyari noong 1982. So wala namang binago dyan at yun ang kanyang pinanindigan bilang direktor, no. So guys, talagang napakainit, hindi natin alam kung anong mangyayari, kung sinong mananalo. Pero alam ko baka sa sinihan pwede itong iban kasi sa MTRCB ang chairman ngayon yung kanilang pamangkin, diba? Soto yun. Pero baka sa mga social media or Netflix mapalabas to, baka ma-let go to kasi hindi naman talaga hawak ng MTRCB, hindi naman talaga nila nahahawakan o nakokontrol yung mga palabas sa mga Netflix, diba? Sa mga YouTube, Facebook, diba? Hindi nila yan nasaklaw. Nang pagkakaintindi ko dyan kahit nga yung mga cyber case na nangyayari, yung mga nagkakaroon ng mga niloloko sa mga social media, di ba? Hindi ka nakokontrol ng mga NBI yan Napakahirap po pag nasa social media na. So nanindigan si Daryl Yap na walang kasinungalingan daw yun. Napakatapang na direktor. Hindi ko alam kung hanggang saan magiging karel to ni Daryl Yap bilang direktor, di ba? Pero I think itong Daryl Pepsi Paloma is baka mabanto sa sinihan, no? Siyempre mga Soto to makokontrol nila to sa sinihan, pero hindi ko lang alam. Pero I'm sure sa mga Netflix baka lang may palabas to ni Daryl Yap. So mainit na kaso itong nangyayari na. So medyo panoorin natin. Ako'y nanahimik. Wala naman akong sinasagot. Sa mga taong nagtatanong, sa aking mga kaibigan, pamilya, a lot of people have been asking me, ano reaction mo? Eto na po. Napansin ko lang dito sa interview, no, yung mga reporter, no, si Vic Soto napakagalang sumagot. Ang napansin ko lang pag sumagot si Vic Soto, kalmado, tsaka may respeto, di ba? Napaka-kalmado niya lang sumagot, di ba? It's, alam yun, nahahandle niya yung issue na yun. Siyempre, nandun yung pangalan niya, nabanggit yung pangalan niya sa movie. So, ang kinagandalan nito, nasasagot niya ng maayos yung mga tanong ng reporter, napakagalang. So yun lang, itong issue na to, titindi pa to. Titindi kasi laman sila ng mga social media at mainstream. So mga ka-Triple R, kung anong mangyari sa lahat ng fans si Vic Soto, so alam ko marami nagagalit dyan. Siyempre, hindi natin alam yung urban legend na yan So wala nakakalam kung ano na nangyari noong 1982 na yon sa kaso ni Pepsi Paloma. Napakatagal na kasi yan, marami naging involved dyan. Kahit nga yung kanta ng Eraserheads na Espolarium na involved pa di ba? Pero nabanding yun. So, iba naman daw ang tinutukoy na in-interview si Eli Buendia dyan. Hindi daw yan about sa kay Pepsi Paloma. So, malay natin, wala naman nakakaalam ng urban legend, yung mga nakaabot lang yan ang makakapagpatunay dyan, yung 1982 case na yan ni Pepsi Paloma. So, ang ganito na lang mga Triple R TV. So, medyo busy pa, may work pa tayo mamaya at papahinga muna ako. At dito lang, salamat sa lahat ng aking subscribers sa YouTube at sa aking Facebook page, ka-Triple. Maraming salamat. Subscribe and follow. Peace out.